Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa pagpapatuloy ng ating aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa linggong ito ay pagpapatuloy natin ang ating paksa tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Tatalakayin natin ang Island Origin Hypothesis ni Wilhelm Solheim II. Para sa ating pagbabalik-aral, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan sa isang maikling pangungusap. Maaari mong i-comment sa ibaba ng ating video lesson ang iyong kasagutan. Paano iniugnay ni Bellwood ang mga Austronesian sa mga Filipino? Bago tayo tumungo sa panibagong pagpapaliwanag tungkol sa kung paano lumaganap ang wika at kulturang Austronesian, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Wilhelm Solheim II. Si Solheim ay isang Amerikanong antropologo na itinuturing na pinakamatandang profesional na antropologo sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Solheim, ang Austronesian ay pangalan ng wika at ito ay pangalan ng isang super language family. Para sa kanya, hindi ito maaaring gamiting pangalan ng tao o kultura. Higit na tama para sa kanya ang mga katagang Austronesian-speaking people. Kung kaya't, ito ay pangkat ng mga wika sa halip na pangkat ng tao. Ang konsepto ng island origin theory ay binuo ni Solheim at tinagurian din itong Nusantao Maritime Trading and Communication Network. Ayon dito, naganap ang pagkalat ng mga Austronesian mula Timog patungong Hilaga na nagmula sa Sarawak at Timog Mindanao. Binigyang diin ni Solheim sa kanyang teorya ang aspektong kultura ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Ayon sa kanya, ang paglaganap ng wika at kultura sa Timog Silangang Asya ay bunga ng mahabang taong kalakalan na namagitan sa mga lupain 30,000 taon na ang nakalilipas sa halip na migrasyon. Ayon pa rin sa kanya, patunay nito ang pagkakatulad ng kultura sa Timog Silangang Asya sa Hobinhayan na sinaunang Korean Neolithic ng South Korea, sinaunang Jomon ng Japan, at panahong Yayoi ng Silangang Honshu. Ayon pa kay Solheim, ang Nusantao Maritime Trading and Communication Network ay nagsimula noong 5,000 before Common Era. Ang pinakaunang nanirahan sa rehiyong mainland Timog Silangang Asya ay mga mangangaso na dumating noong 40,000 BCE. Sila ay binubuo ng mga kontemporaryong nalalabing grupo na nanirahan sa Semang ng Malaysia o Aitas ng Pilipinas at tinatawag na Negrito. Ang panahon ng Neolithic ay nailarawan sa pamamagitan ng ilang mga migrasyon mula sa Timog China patungo ng mainland ng mga pamilya ng wika ng Austro-Asiatic at Austronesian. Ang mga taong nagwiwika ng Austro-Asiatic ay unang nandayuhan sa Indochina sa mga ruta ng lupa. Ang paglaganap ng pangkat ng nagwiwika ng Kraday, Tibeto-Burman at Hmong-Mien sa rehiyong mainland ay bunga ng sumunod na migrasyon na nagmula naman sa timog ng China, na kung saan ang maraming pamilya ng mga wikang ito ay ginamit pa. Sila ay lumaganap patimog noong ikalawang kalahati ng unang milenyo, Common Era. Ang mga taong Thai-Kadai ay nandayuhan patungong mainland China at posibleng nakarating sa Pearl River, kung saan naiba ang kanilang wika
na naimpluwensyahan ng magkahalong wikang Sino-Tibetan at Hmong-Mien. Ang pagdating ng mga Han sa bahagi ng mainland China ay maaaring nagbunsod naman sa mga Thai na muling mandayuhan. Sa pagkakataong ito, sila ay nandayuhan mula sa kabundukan ng China patungo sa Timog Silangang Asya, Burma, Lao at tumungo sa Hilaga sa kasalukuyang Thailand. Ang Mon o Talaeng na minoryang pangkat etniko sa Myanmar ang unang nandayuhan sa Burma mula sa estado ng Telangana, South India. Sila ay humalo sa mga bagong nandayuhang Mongol mula sa China, ngunit itinaboy ng mga kolonista sa Andhra at Orissa, India. Hindi naglaon, tinatayang ang mga Mon ang nagsimulang muling mandayuhan pababa mula sa China noong 3000 before Common Era. Dala ng mga Mon na ito ang kultura, sining, literatura, relihiyon at lahat ng kasanayan ng kabiasnan ng kasalukuyang Burma o Myanmar. Sila ang nagtatag ng Taton at kahariang Pegu. Subalit, si Haring Anaurata ng Bagan ang sumakop sa mga kahariang Mon. Ang pananakop na ito noong 1057 ay mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Myanmar. Ito ang nagdala sa Myanmar sa direktang pakikipag-ugnayan sa kulturang Indian sa South India at nagbukas sa kanilang pakikipag-ugnayan sa sentro ng mga Buddhist sa Daang Karagatan, lalo na sa Sri Lanka. Ang pangkat ng mga Khmer na grupo ng mga taong Austroasiatic ay tinatayang nandayuhan sa Timog Silangang Asya mula sa katimugan ng China kasabay ng pandarayuhan ng mga Mon na ninirahan sa kanlurang bahagi ng peninsula ng Indochina. Sila ang kinikilalang may kaugnayan sa ninuno ng mga Khmer na dumating sa Cambodia noong 2000 before Common Era. Dinala nila ang kanilang kasanayan sa agrikultura, partikular ang pagsasaka ng palay. Ano-anong patunay ang inilahad ni Solheim upang mapatotohanan ang kanyang teorya? Maari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Para sa inyong gawain na ilalagay ninyo sa isang Oslo paper, gumawa ng isang Venn diagram na nagpapakita ng pagkakahawig at pagkakaiba ng hypothesis ni Peter Bellwood at hypothesis ni Wilhelm Solheim II. Sikaping maging maayos at malinaw ang gagawing Venn diagram. Sigurado akong marami kayong natutunan sa ating aralin. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!